Sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. Iyan ang layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, Aklat ng Efeso 2:10. Broadcasting Region 1. This is BBS. Bicol Broadcasting Systems Incorporated. DWLV 91.9 MHz. Your news and music stations. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas, BBS DWLB. Ang oras na po ay kuwari kita ni 41 minutos makalis na po ang alas 7 nin pagkaaga. Bawal ang duwag, bawal ang takot, bawal ang pasaway. Sa Radyo Banat Extreme. Kasama ang mga BBS Banat Patrol at ang bad boy sa radyo, Benji Rivera sa BBS Banat Extreme sa 91.9 BBS. Mga tugang maray na aga po sa Indogabusal daw po tabi kitang unyan kanda Webes asin pizza uno na kanda bulan kan Agosto 2024. Agosto na mga tugang an sabi kaniba an bulan kan Agosto bulanin tingating kaya dapat magigos tanganing day maging tingating. Mga tugang yaon dyan sa Engineering Department, Sir Stephen Pabis, asin banda, siyempre, kaibanan ta dyan si Chief Engineer Ariel Camarote. Ako po si Junel, mag-irebaran kita mga tugang sa gudang alas 9 na pagkaaga, digdi po sa laog kan programa. Siyempre mga tugang, yaon dyan amay na amay, nagkasarabatan tana sa tuyang mga pag-iriba sa padagos po sa paghanap ni mga barata mga tugang. So, iyan tangani pong maipaabot misa sa Indo ang mga pangyayari digdi po sa laog kan na naga. So, aratyan ang mga pagiriba mga tugang padagos po sa paglibot-libot digdi po sa siyudad Canaga asin mga pagtaraid na mga banwaan. Pero mga tugang anagustuhan sabi ninda bulan da kan na tingating. Ako day po ako nagtutubod diyan. Na ana bulan ka na gusto bulanin na tingating mga tugang. Kita po baga mga tugang kung mahigos na kita, dahil kita mga tugang magiging tingating. And dapat kung sinisiguro mo na ang bulan kan Agosto tingating, bulan pa lang ng July, nagtitipid ka na partner, nagtataga-alkansya ka na. Iyo baga partner? Nag-aalkansya ka na. Masabi ka mo, ang bulan ngayon Agosto mga tugang, bulan nin tingating. Antisiparan ta na mga tugang. Ano po? Dapat kaya na piga-antisiparan na nagtataga hulog ka na sa alkansyahan. Hulog ka na lang baga 20 pesos oral daw. O di may maguguno ka maski puro pa 20 pesos i-times mo man yan sa 30. Udoro dakula man baga mga tugang. Ano po? Dakula man baga na magiging tipon mo. Di may bubut-buton ka maski puro pa tanganing may pang-sustenir sa pangangaipo. Iyan lang po, arog lang kayan, taaram ta naman na kita mismo nagtutubod ka ro na bulan ka na Agosto tingating, di dapat nagigibo na kita nin paagi. Hunyo pa lang, Hulyo. Dyan po, nagtataga hulog-hulog na kita sa tuya pong mga alkansyahan. Tanganing may bubut-buton. Ano po? Ayan kuyan mi lang yan, ako po kaya nagtutubod na kayo na bulan ka na Agosto tingating. Kami mga tugang, talagang urual daw tingating kami.
Purwal daw, tingating kami. Boss Oka, tingating. Boss Ayi, si Boss Tipin, si Boss Yetbo, ako, maringani tayaon si station manager. Dudulukan. Ay, matugang maray na aga po sa tuwing mga parantabay. Uy, mga tugang aratyan na baka makaulay ta bagong magtukaw na provincial director digdi sa laog kan na probinsya kan Camarines Sur. May bago na po kitang provincial director kan na PNP po, si Colonel Virgilio Ulalya. Ining si Colonel Virgilio Ulalya, dati na po ining destino digdi sa PNP Provincial Office kan na Camarines Sur. So batak na batak yan digdi sa Camarines Sur. Kadakol yan ng mga lugar na kung sa naging chief of police ini. And na destino dyan sa PNP Provincial Office, batak na po ini. And kami, personal bistado mi ini, si Colonel Virgilio Ulalya, personal na bistado ini ni Boss Oka, personal na bistado ko ini, kahalubilo mi ini permi dyan sa PNP Provincial Office kan Camarines Sur. Pag kami ni Boss Oka, alas 4 pa lang kadto, yaon ako sa KM, alas 4 pa lang, mga tugang pagkaaga, kami ni Boss Oka, ang kainot-inutin na taga-radyo na yaon dyan, madiklum pa. Kuminsan nga ni kami ang nagpupukaw, mga nagre-release nin mga impormasyon dyan sa PNP. Pag maagda si Boss Oka, dyan na makapina kita. Kasabay-sabay mi ini si Sir na Colonel Virgilio Ulalya, di sige kami kaya na irestoryahan na dyan. Bistado tayo ni personal mga tugang, antisining na destino dumampo sa partibismo kan na siyudad kan na Legazpi. Ngunyan, siya na po na provincial director kan na PNP digdi sa laog kan na Camarines Sur. Aramon ta kung matatawang kita ni na pagkakataon ngunyan na pagkaagata. Siyempre, maski purpa no, iniyo po yatman. Ginibo kasudma mga tugang, ito pong turnover of command dyan po sa Kapitolyo Provincial kan na Camarines Sur. And kung di pa siya magiging busy ngunyan, baka matawang kita ng pagkakataon ta, inot na inot, ma-assume siya kan sa iyang office, mga tugang, as provincial director kan na PNP. So baka may mga meeting tulos nagigibuhon sa mga opisyalis ka na PNP Provincial Office. Sa bagay, bako nang bago dyan sa saiyan mga tao sa PNP Provincial Office kan Camarines Sur, takaiba-iba niya na ini dati. Bako nang bago yan. Kaya lang, siyempre, iba man kaidto kan ngunyan siya na pamayukan intirong pulis kan Camarines Sur, iba man kaidto. So may mga bago man na mga pulisiya na i-introducer yan. So iyan ang gusto niya itong maarama na aratyan kung magkakaigwa kita ng pagkakataon, kundi siya magiging busy. Kung busy siya ngunyan na may intindihan tapo yan, ta primerong aldaw baka magkaigwa na ni na meeting. O di sa mga masudod na mga aldaw, baka makaulay ta. So aratyan man mga tugang, dyan sa party mismo, ungunya na nga ni baka makaulay ta na dyan sa Sabang Kalabanga. Dyan kaya sa Sabang Kalabanga mga tugang, nagkaigwa baga ni na lunching ka na nakalis na bulan ka na Mayo. Nagkaigwa po o Mayo, Hunyo. Nagkaigwa po ni lunching dyan, mga tugang, kung saan magkakaigwa pa po dyan kan pinag-aapod na offshore energy. Makagman dyan ni na wind farm, dyan po mismo sa parte mismo kan na San Miguel Bay. Isaro sa pinagpipilian iyo na barangay ka na Sabang, mga tugang. So dakula ining maray na kontribusyon para po duman sa mga kababayan ta. Ining programang ini itinutulod ni kan gobyerno provincial kan Camarines Sur. Nagtatrabang-tabang digdi tangani pong maibugtak ka ini dyan sa banwaan ka na Kalabanga, mga tugang, iyo si Gobernador Luigi Villafuerte kan Camarines Sur and si Congressman Elry Villafuerte kan 2nd District kan Camarines Sur. Igwa na kita ni na pinagapupunan po
dyan po mga tugang sa may partikan libmanan. Na hatod man po iyan ni Governor Luigi Villafuerte and Congressman Elre Villafuerte. Pero iba man ini, separado man ini. Ining dyan sa Banwaan kan na Kalabanga. Nagkaigwa na po ni na Lunsing kan nakalihis na bulan. Duman sa libmanan na nagkakaigwa na po ni na pagpuon ka na trabaho. Labo-labo na na patrabaho. Ini, tanganing ang katuyuhan kanininda Governor Luigi Villafuerte and Congressman Elre Villafuerte mga tugang, ang katuyuhan ninda, iyo po na madagdagan ang supply ka na enerhiya o kanda elektrisidad mga tugang, digdi po sa satuyang lugar. And maging barato. Nakita po baga kung minsan nagkukulang-kulang nin supply ka na elektrisidad nagiging kausa ka na pagkakaigwanin brown out mga tugang. Halawig pati ang namamatian ta. Data man na binabasol dyan ang mga electric cooperative ta kung kinakaipuan man talaga kung hali man sa National Grid Power Corporation schedule ka na brown out, di mayo man talaga magiginibo kayan ang mga electric cooperative mga tugang. Kaya digdi, mas pinagmauot ni kan mga opisyalis kan Kamaridisur na magkaigwa kayan. Pero mga tugang, yaunan makakaulay ta, si Barangay Captain Paul Santos kanda Barangay kan Sabang Naga City Sabang Kalabanga ba kung Naga City pasensya na kapitan Sabang Kalabanga Kap Sir Paul Santos maray na aga po tabi kapitan sir, good morning po. Regional maray na aga po and sa gabos ng mga nagantapay sa BBS po. Kapitan, ni inot na inot bago kan iba pa mga kaputan ko, kumusta ngunyan ang San Miguel Bay? Kumusta ang Barangay Sabang matapos na mag-agi po itong panahon kana makusog na uran darakan habagat po tabi sir? Hindi po, actually sa kunyan okay man ang Barangay Sabang sa mga barangay given or normal po na binabaha daw magkaigo ng uran o basta magkaigo ng uran nagkakaigo ng paggagaba pero bigla man lang mahupa man lang dulo sa Junel. So, yan ang sitwasyon sa Samuya. And pag makusog ang dagat, mayong gayong anak buhay ang kadaklan sa mga taga-Sabang kayo ng primerong anak buhay ka mga taga-Sabang sa dyan ng pagdahog. Opo, oo. So, day apektado dyan ang pagdakop nin mga sira o day dyan apektado and mga sira na nadadakop kana sa tuya po nga mga fisherman dyan sa lugar kan San Miguel Bay, urog na kan dyan po sa Barangay Sabang tabi kap? Actually, apektado po pag during katong habagat yung gayo, pero makusog pa kasi oran ka to. May panahon na talagang pag makusog ang dagat talagang mayong nakakalahod kayan sa Junel. Pero sa kunyan, everyday man po, igwang na dadakop o igwang na kukuha ang mga sira. So, at least igwaman daw pero paano bastante sa atin yan ikiyan ang sira po sa San Miguel Bay. Ang supply ngunyan kan sira dyan sa Kalabanga, kumusta po? Sa totoo lang, Sir Junel, ang Barangay Sabang, igwa kami ng fishing port. Pag abot man lang sa supply ng sira, masasabi kang dakon. Halos yun na yung nagiging sentro kang komersyo. May mga taga-Banwaan kang Tinambak, taga-Banwaan kang Siruma, even taga-Banwaan niya kang Pasakaw and taga-area kang Camarines Norte and digdi sa may Kabusaw. Nagdidiktiyo pa every day, almost every day, para lang magbenta kan sa mga dakop na sira or kan sa mga panindang sira. So, kada ko lang nagdidiktiyo sa fishport para magtindakan sa ibang sira. So, masasabi tayong kadakol sira talaga. So, kadakol mapagpipilian. Oo. So, kumusta na itong fish storage na po dyan tabi, Kap? Itong ice plant, bako siyang operational dahil siya nagpa-function hanggang taon yan. Kaaram kung ano ang pinaka-problema ito turn over to sa local government ng Kalabanga. Although nagkayo ba kayong problema o issue. So, ang solamente, ang pigmamaner po ang barangay, ining fishport or ining ibong, sarong
sarong ano lang yan, kumbaga sarong lugar lang yan. Mm. So ay itong sa ice storage o itong sa ice plant, tapos at ang katayo din na itong fishing port. Mm. So sa fish port po ang pigmamanera ng barangay. Mm. So inkargado po yan sa Saindo po tabi Kap. Hindi po, dako lang bagay na puro po paano. Pero sabi ko nga ni, kung na-turn over sa LGU, mamamanihar ning husto o mamamanihar ning tuntol. Kaya, pero nanhulit ka sa barangay inkargado, so ako ng responsibilidad. Ang karahayan na yaon sa Samoy and sa Junel, yaon sa Samoy ang marine income. Mm. Next year, pag ibumining budget, pero yan sa allocated meaning pundo, papakarayon, i-repair, i-rehab itong dapat na ma-rehabilitate din sa area ng fishing port. So rin pero pa sa hagadan meaning tabang din sa mga congressmen and even sa iba pang mga party list siguro para sa opisina ng gobyerno para mapakayang sabang fish port. So gusto nang sabihin, ang income na naglalaog dyan, nadalaga na sa barangay, bako na sa munisipyo. Barangay po, sa totoo Barangay. lang, sa barangay po. Mm. Iyan ang karahayan na igo kami nga yan. Ang pagkaaram ko dito sa Banwaning Calabanga, ang sabang lang ang saro sa nagkaperang barangay na igwaning cash ticket kasi nagkukuha ng resibo. So everyday nagpuproduce kami kayan, everyday may piguluwas kami kayan. Mm. So dakulang tabang iniyo tanganing mas lalong mapunduan ito pong mga project na sa imo pong plano sa kakangkonsiyo kan barangay dyan sa indong lugar. Ano po, Tabi Kap? Iyan ang medyo difficile paliwanag sa iba. Kung paano nagiging stricto kita ngunyan sa pagsingil o pag-kolekta ng tax sa mga tao. Ang sabi ko nga, kung tabangan nito kami, ini para malangin sa sendo. Kung paano nagiging stricto kami sa pag-kolekta, hulihan para sa satuyan man lang yan. Sarong ehemplo lang dyan, during last administration, pag-abot sa collection, sa loob ng bulan ng Enero, ang collection sa bilog na yan sa Junel, kabalo na itong pagkuha ng barangay clearance, kung ano pa man na binabayadan sa loob ng barangay certification, etc. Even itong pagbabayad din sa fish port. Ang collection nito nag-aabot lang sa 10,000 pesos sa loob ng isang bulan ng Enero. Mm. Pero sa samoyang panahon, o sa samoyang administrasyon niya na taon, para yung bulan, siguro nag-abot kami mga more or less 90,000. Yan ang pagkakaiba. So dakulaon na. Naging consistent yan. Hanggang ngunyan, naging consistent pa ang collection ni. Kaya nagbababa sa 3,000 pesos aral daw ang collection din sa fish port lang yan. So, kung pag-abot sa target income kang barangay na pikag ni nga duman sa proposed budget din na 140,000 lang, as of March, as of March kang nakaging kang bulan ng Marso, nasa 300,000 ang collection ng barangay. Mm-hmm. Oo. Iyan inuli po kanda mga programa na itinutulod kanda sa imo pong administrasyon sa konseyo po, Tabi Kap. Iyo po, actually, ang sabi ko ang kipuan taman lang di sistema eh. Ang saro sa talaga or medyo sabi kayo maluya ang sistema. Kung may sistema ng maray kadto, sabi ko kita nagmamantinir o mamantinir na sana. So kaipuan lang talaga magkaiguan ng tultul ng sistema. Yun man yan ang pinakakaipuan even sa iba pang barangay or mga komunidad pala sa Junel. Po. Kap, sarap pa sa hapot ko. Kap, kadto po baga nga uri kita nga magkaulay naunang bitan mo na igwana ni na kakaigwaning inspection dyan itong mga tao kang kontratista na matugdok ka na wind farm dyan sa indong lugar matapos na magkaigwa po nin Lunsing dyan sa Indo sa provincial capital kaibanan si Governor Luigi Villafuerte. Tabi Kap. Ipo, hanggang sa ngunyan, tigahalat na lang po ang update kikan tuman sa kontraktor o sa kumpanya na nakakontrata pag-abot sa pag-adal po dito sa San Miguel Bay. Ang ako din sa Sainda, ang nakakabala lang itong ECC, itong Environmental Compliance Certificate. Iba po ang ECC na kinukuha ninda para lang sa pag-aadal, iba man itong ECC na kukuha ninda para mismo sa pagbuktak o sa pag-construct atong mga wind farm. Last time na nakauli ko, ang sabi nila target niya na August or first week or second week ng August mapuna pong pag-adal. Pag-adal pa lang sa Junel.
yung sa kadagatan kang San Miguel Bay, may baruton or may parko na maikot-ikot, adalan kung sa possible or pwedeng magbugtak ng mga pilote or ma-construct kay itong wind farm. So medyo halawig ang proseso niya. Alagad, sabi nga kaya ini pong Copenhagen na kumpanya from Denmark, garo siya mismo itong nagpapiling ng talagang desidido and sabi kaya may fundo. So kaya garo yung man ng pigtugutan kang provincial government. Opo, oo. So, iniyo po tabi, ano po yan, sigurado na dyan po sa Barangay Sabang, ibubugtak po tabi yan, dyan sa San Miguel Bay tabi, Kap? Bako pong particular lang sa Sabang. Actually, sa San Miguel Bay. Na San kung saan, sakop ang barangay kang Sabang, ibang barangay kang Calabanga, even sa may area kang Tinambak, and sa may area kang Kabusaw or Sipokot area o Norte. So, initially, ang sabi, nasa 200 or lagpas pang mga wind farm, ang windmill ang ibubugdak. Madepende sa madepende nga sa pag-aatal sa kadakong kumpanya sa Junel, tutulan po ang nakakaulit mo iba-iba. Nagkataon lang na grabe ang partisipasyon ni for medyo nga ni kaining ang Sabang Fishport kami ang nagmamanyar. Opo. Pero kung iyan nasa LGU, nakortisiya na lang siguro sa Samuya sa Junel. Ngayon kaya ang panahon na ini, sa loob ng 2 taon, igwang instrumento sa ibabaw kang fishing port na inaapod din kang LiDAR na nagsusukol kang turos gikan sa San Miguel Bay. So, ito dakulaw na bagay itong LiDAR na ito. Itong instrumentong ito, habang nakabugtak to duman, nagre-rent kasi sa Samoy ng 20 mil kada bulan. So, may sigurado kaming income mo niya na taon ng 240,000. Business mo yun sa, duman sa Pigla Tererman ng kontrata. Opo. Sir Paul, Kap, so gusto sabihin na nag-ooperate na itong LiDAR na ini dyan sa partikan na Sabang Calabanga po, tabi, sir? Operational na ang LiDAR, pero ang LiDAR, nagsusuko lang siya ng Duros. Ako pa siya itong wind farm o nag-focus na ng kuryente or nag-convert na ng kuryente. So, ano pa lang siya? Nagsusukol ng Duros, tapos garo lang siya, garo lang siya generator, baga sir, yun lang pakadapulan niya. Tapos tulong banwaan ang binugtakan kayan. Taro digi sa Sabang sa Calabanga, taro dyan sa banwaan kang Tinambak, and taro sa banwaan ng Kabusaw. So sarabay-sabay nag-ooperate to, and from time to time monitor nila, and 24/7 bantay sarado. May nakapantay sa Junel. Bakong basta-basta ang kantidad itong LiDAR, kaya iyon ang saro sa sa pigpak bantay ni gusto. Opo, so gusto sabihin na iniyo po bawal makarani dyan ang sisayman. Sa ipo, bawal. Ang pwede lang mismong si tuman sa kumpanya o sa mga kumpanyang na kontrata mismo sa Junel. Araw sa muya, may mo kaming pagkaram kung ano itong instrumentong ito. May madudud ka lang or may makaukawan ka lang dyan, tapos mapasala, pwedeng maraot, pwedeng tayo na ninda ma-monitor. Monitor ninda ang pagkaram po garo itong may GPS na namomonitor ninda, dawa mayo sindaliki, namomonitor ninda kung ano kakusog niya ang duros na tigbubuga or hali mismo sa kadagatan sa San Miguel Bay. Opo. Sir Paul, Kapa, digdi po tabi sa pagkakaigwa kaya na sa plano na pagbugtak dyan and pag-aadal, so gusto sabihin, iniyo pong wind farm na ini at yaon na igwanang ning LiDAR pagkatapos maabot na, nag-aadal na itong iba niya itong mga personnel kan kontratista. So, nangangahulugan po dire-diretso and plano na ma-construct talaga ini dyan sa San Miguel Bay. Hopefully, kita po naglalaom na araw kaya nang mangyari. Pero ang sabi nga, Inda, sabi ko bago mo lang maglaw kung sarong contractor baga, pero itong nagkakaigwa ka man muna ng pag-aaral o feasibility studies. So, bago pa man sila mag-buktak ng LiDAR, aram ko na, inaram na din nila kung ano ang sitwasyon sa area ng Sabang o sa area ng Calabang or sa San Miguel Bay. Pero yun ang sabi sa Junel, aadalan, hilingon ng irarom kang San Miguel Bay. Tapos yan, kabali na yung pag-aadal ining Duros pro LiDAR. So, data paaram kung dire-diretso, basta kung sakali man na mag-positive ang resulta ng mga pag-aadal nila, siguro 5 years from now, magkakaigwa na ng wind farm or windmill mismo sa offshore windmill
igyo po sa area ng San Miguel Bay mismo. Opo, Sir Paul, digdi po sa kuyan, nagkaulay na kamo kadtong kontratista. Na ano po, Kaya nagkakaulay po kamo kang kontratista. actually, iba-ibang kumpanya sa Junel, bako man ako mismo ang kaulay lang. Pag naabot ng deliktiyo, na-korte siya lang sila. Tapos masabi ko ano ang tigipon. Ang alkalde sa Samoyas, si Alkalde Eugene Severo, yan ang nakauli. And of course, si Governor Luigi. Yun po ang nakakaurulay mismo pa itong, ang pinaka-contractor dito in Copenhagen, naka-base sa Denmark. Sa Denmark. Pag abot sa Pilipinas, kadako sindang mga kumpanyang kaulay. Iba-ibang kumpanya. So, sindang madurman sa mga munisipyo na apektado or sa mga munisipyo na bubugtakan. Sindang makikiulay. Kaya ang kaulay dito, pakulang saro, halos nagkakapera sa Junel. So international company ini. Bako man gabos, pero igwang man yung nagkakapera international company from Malaysia ata to, from Malaysia, saro din to sa nagkukontak sa Satuya, sa natatawag yung o kumbaga naghahakot ng mga information regarding sa Sabang at sa San Miguel Bay. Opo. Sir Paul, si pagulay-ulay po nindo, kung nagkukortesi, nagtatao sa indo ng impormasyon dyan, pera, kung madagos na po ang pagpapatindog kani, pera man na ilisi, an ibubugtak dyan po sa parte mismo kan na San Miguel Bay, sakop kan na Sabang o Calabanga po, tabi, sir? Day panggayo na disclose pag-abot sa archive na information, sir. Mabasis hindi sa mabasis hindi naman sa bubugtakan mismo o kung kayang-kayang bugtakan yung piloto or makonstrukan. Alagad initially, nasa 100 na 100 na wind farm ang ibubugtak, wind farm, windmill ang ibubugtak. So bako lang terang pidaso. Diyan lang po yan sa Calabanga, sa Sabang po, entertarain na lugar. Yan, bigyan na mismo sa San Miguel Bay. San Miguel Bay. Masasakupan na mismo ang Tinambak, si Roma. So, warak na siya. Warak. Pero 100 ang 100. Bako lang 50 nga o bakong 20. Mga basta 100 initially. Susakop na kayo ng Kabusaw area. Iyo po, warak siya. Sarungan yan sa pigad, bakang ibang mga parasira. Tabakang niya, main na kaming malaudan. So, bako man, din naman masabing maing malaudan. Although, sa tuwi, pag ilibing ka sa mapa, Kaditan San Miguel Bay. Pero pag binugtak na itong mga wind farm, paguna sa Daraculaon, pero Daraculaon talaga siya actually. Pero day mong dayo siya makakapit to sa mga parasira. Ang distance kang sarong windmill. Medyo madistan siya. Sa kasaradit man lang po bagang pusti kayan tabi, sir. Bako man itong kadakulaing maray na pusti na sakop na day na makakalaugan na bangka pag ikinag mo ang taraid na mga mga ilisi. Ano po? Oo, day ko pang gayo na hiling. Nahiling ko kaya lang siya sa picture, sa video, sa YouTube, pero day ko pang gayo na imagine kung gaano kadakula talaga. Alagad ang sabi ninda, pag once na nakakonstruct na or na-construct na ining wind farm o ining windmill na ni, itong pundasyon niya, nagiging staran ng sira. Nagiging staran siya ng sira. So, ay, di mas magayon. Garukural. Magiging, garo man lang siya magiging risk ng mga sira. So, pwedeng magdakal pa, magrambong pang sira sa San Miguel Bay. Opo, oo. Sir, ini pong sabi mo po, mga ikakaagyan ng mga ilisi, Daraculaon, ano po, nag-ulay-ulay na kamo, kadtong mga representante, nag-impormar na sa Indo, kung pirama na kilowatt hour na maipoproducer na kuryente kaniyo pong wind farm na itutugdok po diyan, tabi, sir? Pero ang garo ba na electric fan ba, di ba, sir? Opo. Pero basta ang sarong electric fan o sarong windmill, nasa 5,000 megawatts ata ang garo arrogancy na bang iitan sa Satuya. 5,000 megawatts? Oo, kaya ng supplyan kan sarong windmill, saro pa lang na windmill, kaya ng supplyan ang intirong parte kan kuyan po, kan Barangay Sabang. Masakit din
karam din sa Junenday ko aram ko anong sistema, ang proseso. Aram mo yan kaya lalaw pa ninda sa grid sa kita baga may NGCP kita. So NGCP manggirare ang ano kaning ang babagsakan and madistribute sila dito sa mga yan sa cooperative sa kasuray ko. So day karam kung paano ang setup basta initially araw kayo ng sistema. Oo, pero timing windmill or wind farm ma-supply na makakaagning mga tore directed naman sa grid sa NGCP. Tapos duman manggirara ang bagsak ng gabos na kuryente. oo, pero dakulan magiging income nindo kani. Sa laog ning sarong taon talagang tiba-tiba yan pag ada barangay ka na sabang pag na-construct na ni sa kasi mga pagtraid na mga barangay na masasakupan kayan tabi Kapitan na Sir Paul. Hopefully po, actually sa Roman sa pinagano to po. Pero basta ang sabi ko ani kung ano man ang mga proyekto basta dayon makakapekto sa kapalibutan ka o sa kanagatan o sa iba pang sa kadagaan. Ako suportado ko man yan lalo na kung para sa kakarahay kang pagbuhay kang tao. Pero mas importante din talaga itong may pag-aadal and importante itong ini-inform ta labos lalong-lalo na mga apektadong parasira o maapektaran na parasira medyo mayo pa niya nangyaring information education campaign digdiyo padikit-dikit pa lang pero sa rin sa balak pa nila sasabay-sabayan kaya na sa Junel i-inform ang mga parasira pag nagdagos o kung madadagos inyo pong programa o inyong proyektong inyo, 2,500 na trabador ang kakaipuan ninda o 2,500 na trabaho ang i-offer dito sa mga taga-Sabang, taga-Calabanga o sa mga pagtaray po ng banwaan sa pag-construct lang kayo ng wind mill sa Junel. Opo, oo. Sir Paul, salamat po sa mga masurudod na mga programa, sa mga masurudod na aldaw, mag-uurulay-ulay pa po tabi kita. Di ka lang magsawa sa samuya, no? Ay po, thank you, Sir Junel. Pero hagadan ko din ng pagkakataon na ni, pasalamatin ko pala si Kong Enray, Bigaperte po, ang nakaaging aldaw. Nagbisita po sa samayang barangay, nagtigo ng rice distribution. Salamat kay Governor Luigi Villaperte, presente din po, and kaibanan din sa mga alkalde, si Mayor Eugene Severo, at sa mga pag-iriba, and si Dase Alkalde Ed Severo. And of course, si Sir Nonoy Magtoto, yaon din po, Diyos mabalos sa pagtabang sa mga taga-Sabang. Sabi nga, Ken, talagang dakulaw na bagay po daw, sabi Ken, ang bagas numero 1 kay puan kang tao sa sarong nga pamilya. Ano mang problema sa sira tayaw na dyan ang San Miguel Bay? Ang bagas ang saro sa dakulaw na bagay po ito, dakulaw na tabang. Kami kaming household din nasa 1,300, hindi ko kaming pamilya di nasa 1,600. So household and family to. And pero halos gabos na pamilya na tawanan. Ikaw man tayo inabot pero at least mostly kang mga taga-Sabang po ng mga pamilya ng mga taga-Sabang na tawanan. Tumayong pinili, tabi Sir Paul. May pong pinipili yan. Sa administrasyon nila, kami nagpipili sa Junel. Kung dawat nagsuporta or day, kaya po mong tabang dapat tabangan, dapat makareceive, kaya dapat ma-receive. So, yun po yan ang anyway, so thank you so much po. Salamat po, tabi Sir Paul. Salamat sa masunod, day ka lang maraya sa mo. Ano po? Salamat po. Ay, yung problema, sir. Ikabagayan. Opo, salamat. Thank you. Okay, salamat. Si Barangay Captain Paul Santos, mga tugang kana Barangay Sabang, Calabanga, Camarines Sur. So grabe ang paglapigot ni Kapitan na mapakaray sa indang barangay mga tugang hoben na kapitan mga tugang so sa iya mismong sinsirong pag-serbisyo ipinapailing po dyan sa party mismo kanda Barangay kan Sabang, Calabanga. Mga tugang, magayon po iniyo kayang sarong programang ining pagkakaigwa po kan wind farm mga tugang, sumaproducer ining kadagdagan na enerhiya. Takita po baga problematic na pagabot sa parte kan supply kan kuryente. And nagpaparamahal mga tugang. Nagpaparamahal po ang kuryente. Nagsusupply kaya sa tuya, saro o duwa na kumpanya. Pag sabi si Saro na ngaya, mahal ngaya, ang supply kan na kuryente na kinukuha ami duman sa
mismong nagpo-producer ni na kuryente, di malangkaw po maana presyo. Na ngunyan na iyon ni ang magiging dalan. Ano po? Iyon ni ang magiging dalan tanganing itong pagkulang-kulang sa supply ka na kuryente, mahipnuan na mga tugang. And iyon ni ang magiging dalan tanganing magbaba-baba and taripa sa kuryente. Tas syempre, may additional ng supply. Igwa na kita na source digdi. Kaya inisarong magayon na programa na itinutulod po mga tugang kanda sa tuya pong gobyerno provincial kanda Kamara de Sur. Siyempre, kabali naman ni LGU. Ano? Kabali ang mga barangay, arog na Kapitan Paul Santos, kanda Sabang Kalabanga, sinda nagtatarabang-tabang. Ano po? Nakikipag-coordinate ang provincial government sa mga officialis na ini. Ano? So ngunyan na mga tugang, ang sabi ni Sir Paul Santos punong barangay kanda Sabang, yao na po sa parte kanda pag-aadal. Ano? Malata ngunyan pinaglalao maninda itong mga maaradal kanda duros dyan pagkatapos kung saan pwedeng ibugtak ang mga pilote dyan po sa lugar na iyan na mga tugang. Ano po? Maarabot ngunya na bulan ka na Agosto. Pitsa uno na baga kaya ngunya na ano po, Agosto. Sabi niya, si uring pag-uulay ninda, maarabot ngunya na bulan ka na Agosto. Kaya lauman ta na ining proyektong ini, mga tugang, magdire-diretso na. Ano? Magdire-diretso na. Magiging kalidad pati ang nasambit na pagtugdukan na proyektong ini. Ninulita ang pinakamayor na kontratista na matugdok dyan na kumpanya nagigikan mismo sa Denmark. Na ang Denmark partner, kadakol nin mga offshore na mga programa ano po, na ibinubugtak sa producer nin kuryente na maging crudo nga ni yaon sa dagat probado na ano iniyo pong dyan sa parte mismo ka na Denmark mga tugang sa dagat sinda nagkakagkayan so marayman taan mabugtak digdi ang kaulay na Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman Elre Villafuerte, iyo po itong mga hali sa ibang mga nasyones na probado na sindikalidad mga tugang na maggibukan mga arog po kaning sistema nin mga programa. Kaya kung madagos ini, kung mapuunan na, pag-construct kaya na mga tugang, magiging hayahay na kita. Although alawig na panahon man iyan, pagpapatrabaho kayan, pero pag natapos man yan na mga tugang, sigurado naan manginginabang kita po na mga taga digdi po sa laog ka na probinsya ka na Camarines del Sur. Kitaan manginginabang kani. Iyon ang pinagpaparagiribo ninda Gobernador Luigi Villafuerte, Congressman na El Rey, na magkaigwa po nina sa diring source kana enerhiya digdi po sa laog kana probinsya kan Camarines del Sur asin na mga pagtaraid na mga lugar. Iyon ang pinag-iingwata. Panahon naman talaga ininganing partigari ka na mga electric cooperative, mas gusto ninda kuya na kita, mag-convert na kita sa mga solar energy partner. Tinutulod baga? Kaya iyo na ini mga tugang. Iyo na ini ang magiging solusyon sa parte kan pagbaba kan taripa sa kuryente asin pagkakaigwa nin sufficiente o bastanteng supply nin kuryente digdi po sa satuyan lugar. Malilimitaran na itong halawig na brownout. Pwede pa man karong magkaigwa nin mga brownout, pero malilimitaran na and pagkakaigwa po nin halawig na brownout nin huli po igwa na kita
nin napuproducer na source nin enerhiya na iyon masupply sa tuya mga tugang sa paagi kaniyong mga pigaapod na wind farm mga tugang. Bueno, ari ba pang mga impormasyon at yan pagkatapos po nin pagirumdum. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. Ano mga tugang padagos-dagos kita digdi po sa laog na programa. Oras na po ikuwara kita nin 22 minutos makalis na po ang alas 8 nin pagkaaga. Ratsada kita nin mga bareta mga tugang. Paano kita nin mga impormasyon ngunyan. Gunoon tadawan report kanda sa tuyo mga pag-iriba sa luwas. BBS. Basta Bareta. Sigurado. Nasa linya si Buyet Paderes. Yetbo, good morning po tabi. Kamin. Salamat, Junel. Maray na pagkaaga sa tuyang mga parantabay. Pinagmaray tatabi, Junel, na apudan si Municipal Administrator Noel Soriano Tainyan, banwaan ni nga Ocampo, Camarines Sur. May ano sa Ocampo? Ha? Maano sa Ocampo? May ano niya ako sa Ay, Ocampo? ara mo, dapat maaraman kan sa tuyang mga parantabay ang mga aktibidades dyan, ta nagraranina ang kapistahan kan banwaan. Oh, mapista na dyan. Pista kaya may Nguarin yan, nguarin. pizza 20. Ano? 20, madali naman Madali talaga, na. May aatakihon kita duman, siyempre sa harong ni administrator, sa harong ni Mayor Alan Go. Yan, Alan Go, mga membro sindakan na kuyan. Team 1. Team 1 Kamsur. Kaya ang proyekto nagsusumuan na banwaan ning Ocampo huling ani Iyo. sa suportado sindakan ni Congressman El Rey, ni Maurag na Governor, pati ngunyan ang Vince. Ocampo. Maurag na ang Ocampo niyan. Maurag na ang inot-inot ang mga dahil na nagsusurusuan sa kuyan. Nagpaparalak-palak itong mga pasahero tamay sa diri ng terminal. Iyo. No. Yaon ang merkado publiko. Iyo. Siguro kalayon ta si Daog pangani ang San Fernando. Iyo. Oo, dakulaon baga ang pag-asinso baga ngunyang kan Ocampo maray-maray. Ay, ko yan, Marikas, ang pag-asinso ka na Ocampo, huling ani sa suporta kan sa tuyang gobernador si Goba Luigi, yaon si Kung El Rey, yaon ang suporta sa banwaan ng Ocampo sa liderato ni Mayor Alan Go, Administrator Noel Soriano. Siguro kung anong linya ni administrator tagaling maaraman ta ang calendar of activities kan banwaan ng Ocampo na nagraranina ang kapistahan. Administrator, sir, good morning po. Hello po, good morning po. Opo. Pwede po nga maraman ang calendar of activities ka na Ocampo, igdi sa katakod kayo nga nagrarin ng kapistahan. Ako pa sa linya si Junel Cobago. Ahid po tabi, administrator. Okay po, inot, Diyos marinaga po sa Indondawa, Sir Junel, Sir Boyet, and sa Marinaga po gabos tabi, po na naghihinan niyo po kang programa, naka-tune in po kita maskiyaon sa opisina. Opo, maray na aga po. Opo. So, bali, papadang na daw na po ang kapistahan po kang Samuyang Banwaan, ang Banwaan kan Ocampo. And kasabay po kayan ang pagselebrar kang ika-75 taon na foundation anniversary sa August 10 po. Ngunyan, nagpuna po sa activity mi poon kang July 28, nagkaigwa na po kami ng Diamante Mural Painting Contest na pinagibo po yan sa Ocampo Central School sa gilid lang po kang highway. Then kasoon po, Hulyo 31, nagkaigwa na po kay itong PWD, si may mga tugang tang may kakundian, maghapon na aktibidades po ito ginibo sa Ocampo Sports Cultural Complex. Then, ngunyan pong pagkahagang amay, nagkaigwa po ng clean-up drive sa poblasyon proper in connection po kaining pagpreparar kang Foundation Day Celebration and Town Fiesta. Then, ngunyan din pong aldaw, kasabay kang aktibidades na yan, magkakaigwa po ng Agri-Trade Fair, ang sa tuyang mga parao maigi sa Banwaan kan Ocampo para ipahiling itong manlain-lain na agricultural products na napoproduce po hindi sa Samuyang Banwaan. Maghapon po yan na aktibidad hindi sa Ocampo Sports Complex, then pagkabanggi po susundan ng Farmers Night. Sa Agosto 2 po,
nakalinyada dakol po ining activity. Magkakaigwa ning tree planting activity ang opisina kang Samoyang Minro. Then kasabay din po kayo niyang pagkakaigwa ning bloodletting activity. Pig-cluster may po si barangay. Nagigibon sa barangay Lapore si Manuebo Covered Court. Then sa katabangan po kang Satoyang mahal na gobernador, kang Satoyang congressman Villapuerte, sa koordinasyon po kang Duli, magkakaigwa po ning job fair. Hindi po sa banwaan ning Ocampo napapartisiparan po ning sisintay sitting, mga private companies and igwa pang itong sa mga abroad po, si mga mag-abroad. So maghapon po yan, gigibuhon po yan na alas 8 hanggang alas 5 maghapon sa Ocampo Sports Complex na yan, pinag-iimbitaran ta po si Gabos na job seekers na magpartisipar. Dakol po ang ang on the spot na i-hire base sa impormasyon po kang Samoyang HR. So kasabay din po kayan sa Agosto 2, nagkagawa po ng programa ang Samoyang Alcalde si Mayor Alan Go sa inot na pagkakataon na magkaigwa ng LTO Servisyo Caravan. So beneficiaryo po kaini ang 200 na individual na makuruan ng student driver license permit. So ang sagot po kang lokal na gobyerno, si bayad sa student permit fee and medical fee. So sasaguton po yan kang lokal na gobyerno kang Banuana o Campo. Pagkabanggi po kayan, kang Pitsa 2, magkakaiba po ng programa ang satoyang mga indigenous people. Hindi po sa Banuan kan o Campo. Igwa kami ng disinibing barangay na igwa ng IPIS community. So sa indaman po ang panahon na iyan, magkakaiba po sila ng aktibidad pagkabanggi. Pag Agosto 2 man po hanggang 4, sa inot na pagkakataon, magkakaiba po ng First Mayor Cup Table Tennis Tournament. Nagigibuhon po yan sa second floor kang bagong construct na two-story building market. Hindi po yan sa kataito na kang Samoyang Terminal. Pag Agosto 3 po, magkakaigwaman po giraray kang inot na First Ocampo Karate Do Tournament na papartisiparan po ini ning igwa po ning mga hali sa Metro Manila na mapartisipar igdi. So imbitado po ang Gabos maghiling po alas 8 ning aga, sundo alas 11 ning banggi sa Ocampo Sports Cultural Complex. So kasabay po kayan, gigibuhon man po sa Terminal Ground itong First Mayor Cup Fire and Rescue Olympics na pinag-i-sponsoran po kang Ocampo Municipal Fire Station. Pagpitsa 4 po, Agosto 4, gigibuhon man po ang First Go Cup Futsal Invitational Tournament. Pon alas 8 po ning aga, sundo alas 8 ning banggi. Igi man po giraray sa Ocampo Sports Cultural Complex. So pagpitsa 6 po, iyan ang pinaka-highlight kang Samoyang aktibidades. Magkakaiba po ning Miss Ocampo 2024 Talent Competition. So sa giraray, iniimbitaran po ang Gabos na makisumaro asin magdalan sa ini pong gigibuhon na Miss Ocampo 24 Talent Competition. Pag Agosto 8 po, padagos na aktibidad kan Miss Ocampo, magkakaiga po ng Coronation Night kang Miss Ocampo 2024, Agosto 8 po yan, sa Ocampo Sports Complex Mangiraray. Pagpitsa 9, si kaduwang party po kang bloodletting activity mi, na gigibuhon sa Barangay Salvacion. Pagpitsa 10 po, iyon na po ni si pinaka makulor na selebrasyon sa Samoyang Banwaan sa pagselebrar po kang ika-75 taon na founding anniversary. So maghapon po yan na activity, magkakaigwa ng replaying sa alas 7 ng aga. Pag alas 8 magkakaigwa ng misa. Sa complex po yan din. Pag alas 9 dyan na po gigibuhon si Civic Parade kang Gabos na barangay igdi po sa Panuan Cano Campo. Ano po? Din pagkabanggi, nagkakaigwa po kami ng pag-sling award night. Tuhon as in taanan, i-recognizer po itong mga taong nagtaong contribution sa Banwaan Cano Campo, si retirees na mga empleyado, si retirees na elected official. So sa pagkabanggi po yan, tataanan sinda ng onra. Pag Agosto 11 po, magkakaigwa ka itong inot na First Ocampo Mini Forward Grand Prix na
gigibuhon po sa Ocampo Sports Complex po alas 8 ng aga, sundo alas 5 ng hapon. So, gigibuhon din po kasabay kayan ang first Ocampo Street Dance Exhibition and Competition na magkakaigo po yan ng kadikit na trapiko kasi ang parade po mapon sa Ocampo Central School going to Ocampo National High School. And pagpitsa 12 po, si Kids Got Talent na pinag-sponsoran po ini kang mga Teacher Workers Association kang Banwaan. Then Agosto 13, si pagtauman pong onra sa satoyang mga tugang na mga gurang na, senior citizens. So sa indaman po yan, maghapon po yan. Sasabayan po yan pag-alaonan ng isang Singbanwaan Amateur Singing Contest. Gigibuhon po pagkabanggi sa Ocampo Sports Complex. Pag Agosto 14 po, si First Fury and Boxing Tournament. So, si Sir Boyet, siguro mahilig po yan sa boxing. Iyo, mahilig po yan. Ayo, imbitado ka Sir Boyet. Pero karatista po yan. magdalan. Karatista po yan. Bako po yan boksingero. Karatista. So, ikaw po, kita kayan, si boxing tournament po na alas 6 ng Banggi po sa Ocampo Sports Complex. Gate fee po yan, ang gate po kayan free. Kaya, imbitado po ang gabos na magdalan. Then, ang sunod po, pagpitsa 15, pagkakaiga po ng Mobile Legend Tournament na iniman po sa Katabangan kang sa toyang mahigos na magiging congressman kang 3rd District, si Sir Nonoy Magtuto. So sa iya po ining programa na dinara po sa Banwaan Cano Campo. Pagpitsa 16 po, Agosto 16, tinanan man po ning lugar ang sa toyang mga edukador, Beat It Day. So maghapon man po yan. Kung alas 7 ng aga, sundo po nin Banggi, alas 11 Banggi sa Ocampo Sports Complex. So, din iniman po ang pizza 16, dati minang ginibok ang nakaaging taon. Ang opisina po ni Vice Mayor Yola Formaliho, kaibanan ang Sangguniang Bayan, and sa dakulaon na suporta po kang sa toyang mahal na gobernador, Luigi Villapuerte, gigibuhon po ang Highland Music and Arts Festival and Fair. So, sa Banggi po na yan, ang satoyang padaba na gobernador, yaon po sa Banwaan kan Ocampo, sa open ground ng Ocampo National High School, kasi po inida din itong Governor's Night na ginigibo po kang satoyang gobernador. So, base po sa informasyon ni Vice, kaulay niya si Governor, may mga artista po na maarabot, then si mga espesyal na bisita kang satoyang gobernador. May banda po sa dyan. May Pitsang banda. yan. May banda po, tabi, sir. Iyo po, igwa po. So may Napon po concert ini- dyan. May concert. Iyo po, sir. May concert ini si mga local band igdi sa Banwaning Ocampo. Then igwa po mga imbitadong harali ata sa Manila po. So Then, pizza, pag Agosto pizza 16 po yan ang Iyo Governor's po, Night. pizza 16 po yan. Oo po. Opo. Inaasahan mo po din konfirmado man na ang satoyang gobernador yaon po kayan sa panahon na yan ibig sa Banwaan kan Ocampo. Opo. Pag Agosto 17 po, gigibuhon itong Beach and Beyond, Bear Plaza, Giraray, Berboyet, imbitado ka na mag-inom sa Bear Plaza. Ay, dahil po yan nagiinom. Maluya kayan si Maluya mag-inom. Maluya po yan, maluya. Si Oo. Tia Darna po, si Daryl. Ay, maluya man po Iba to. niya. Maluya man po to. Mm-mm. Last year po, yaon sinde sa okasyon na ini. Mm-mm. Opo. Then, pag pizza 18 po, iya po ini si Himuluan Festival. Si pag-share kang mga blessings, mga product na napoproduce po sa Banwaan kan Ocampo. Gigibuhon po yan sa St. Bernard Abbot Parish po. Himuluan Festival. Pag sinabing Imuluan Festival, iyan si mga produktong agrikultura po, tabi, sir. Iyo po, na itinatao po sa simbahan. Mm. May mga recipiente po kayan, itong mga grupo man po sa simbahan. So mga Itong atang bahay yan, mga ampunan, atang iyo po. kansendang mga ani. Iyo po, iyo po. Opo, Kaya opo. inapod na himuluan. Opo, magayon ni, Oh, magayon. Taon-taon man po iniginigibo, garon na sa ika-22 na taon na po ining ginigibo kang Banwaan na Ocampo. Mm-mm. Pagkabanggi po kayan, Agosto 18, kasi ang himuluan po alas 7 sundo, alas 12, yung pagka-8, pagkabanggi po kayan sa Ocampo Sports Complex, iyon na po yan si Barangay Night.
So, papartisiparan po yan kang 25 barangay kang Banwaan, may Baraylihan, may Irinuman, libre po ang gate. So, sa Giraray, imbitado po ang gabos na makipagpartisipar. Pag Pitsa 19 po ning aga, may po yan, alas 7, diyan na po gigibuhon yung military parade na annual ginigibo po ibi sa Banwaan na pinapagpartisiparan po yan ng kadakol-dakol na eskwelahan. Ano po? So, ang special guest during the parade, sa pagkaram ko po ang University of St. Anthony mapartisipar, tapos po ang Capitol Band and Majorette. Sa katabangan po, Giraray kang sa tuyang mahal na gobernador. So, yaon po yan mapartisipar. Pagkabanggi po kayan sa Pitsa 19, Youth Night, Baraylihan po kan si mga hobinis. Then, pagkapit sa 20 po, kapistahan po yan, imbitado po kamo. Maski si Mayor, may handa po sa harong ni Mayor. Thank you po, salamat. Sa imo man po. Salamat po. Salamat po sa imbitasyon. Salamat po. Naghahanda ako, Sir Jimil, Mayo, ang pista po kaya naman sa Mayo sa Barangay Yanawan. Bako po kamo sa sentro. Opo. Pero si Mayor po, ipang-imbitar ko na, imbitaran ko kamo. May handa po si Mayor. Iyo po. Pambira, maanggutan kita kay ni Mayor. Ano nga ito, nag-iimbitaran ka na? Open man po yan, open. Tapos, pagkabanggi po kayan, gigibuhon ni po Giraray itong Miss Ocampo 2020, Mrs. Ocampo 2024 sa Ocampo Sports Complex. So, bali yan po ang Sir Janil, Sir Boyit, ang pakalinyada ng Kagor Golfing Actividades in connection po sa pagselebrar kang ika-75 taon sa anibersaryo. Garo nagpaparahiwas ang aktibidad na kan piyesta sa ka-foundation anniversary sa Ocampo po. Dati-dati baga sa mga munisipyo kita pag naturalisa yan na pagkakaigwan ng selebrasyon kan piyesta, mga sarong simana. Ngunyan inaabot na haros nin sarong bulan. Ano po? Iyo po, nakulon pong maray. Igwa po nga mga day nakalawang na activity kasi nagkahoror si proposal ninda. So, sa hiling ko, magiging makulor lalo ang dalagan ka na celebration kan foundation and kan na piyesta dyan sa indong lugar. Saka, kampo kaya bagang dyan, nahihiling mi talaga po, yaon na sa pagtalubo, sa pag-asenso. Anong class na po ngunyan, ano to po tabi, sir, ang Ocampo? Sa presente po, nasa third class municipality pa kami, pero kung sususugon kunta na si income, si local income, pwede na pong magsakap na second class. Ayo po kamong plano na ihagad na yan na maging second class municipality na Ocampo. Nakaplano na po, sir. Nakaplano na po. Sayang, sayang po. Pag naging second class Ocampo, gustong sabihin na talagang mas lalong madakol ang budget na ipapadara dyan, tanganing i-sustain kan mga programa na itinutulod po ni Mayor Gupo Tabi, sir. Iyo po. Nakalinyada na po yan sa mga plano na hagadon pa na sa BLGF na maging second class municipality po ang Samuyang Banwaan. Sir Noel, ano ang sekreto ni Mayor Noel, ni Mayor Alan Guta napatalubo niya ang Ocampo na dai na kaya kadtong mga nainot sa iya tabi, Sir Noel? Inot na inot po ang satuyang alkalde si Mayor Alan Go. Magaan si administrasyon niya kasi po dahil siya po bako siya itong tipong politiko na pag nakatukaw, politika pag Giraray. Iyo po. Gabos sa Banwaan kan Ocampo nakikitumabang, nagtutarabang kasi very open po ang satuyang mayor, maski bako kang kakampi, bako kang kaalyado, dahil ka nagboto sa iya, yaon po ang sa iyang serbisyo. Kaya pag hinagin niya po si suporta hali sa baba, kung ano po itong hahagadon sa taas, yaon po, tulos ang suporta kang mga taga-barangay. Kaya madalion po na maray. Garo may nakilingan siya. Garo nakilingan niya si Governor Luigi Villafuerte sa kasi Congressman Elria. Iyo po. Araw po baga kayan, araw po baga siya kayan na mayong hinihiling sa pagserbi, mayong hinihiling kikalabang ka, nagbuto ka o dai, ang serbisyo aabuton mo. Ano po? Iyo po, totoo po.
So iyan ang sikreto ni Mayor Alan Go kung no ta napaasinso niya asin naguno niya itong suporta kan tao dyan po sa Ocampo Tabi, sir. Iyo po, sir. Iyo po. Tama. Lalo na po ngunyan, ano man ang hinahagad niya kay Gobernador, automatic po, itinataw po kang sa toyang mahal na Gobernador. Araw po ka rin ngunyan. Kumusta ang mga itinataw mga programa ngunyan kang gobyerno provincial po Tabi, sir? Dakol po, si mga ang inot po diyan nakalinyada si mga covered court kada barangay. Nagkapira na po yan na inaprobaran kang sa toyang mahal na Gobernador. Igwa din po kita ning mga farm to market roads na darakang probinsya. Then lastly po itong pinagpo-propose kang probinsya na gibuhon na tourist area ito pong sa toyang Der Farm Bagapa sa barangay Santa Cruz na pinagmamanage po yan kang provincial government. So pag iyan po na-realize na maging tourist rest area, so dakulaon pong katabangan iyan pag abot sa ekonomiya kang Samoya pong Banwaan. So dakol pa po dyan ang mga usa? Iyo po, dakol pa po sir ang usa. Kaya lang, sa Ngunyan Baga po, province ang nagmamanage kaya. So, pero pag nagina po na yun, so kahagadan kang sa toyang gobernador na maideklara po kang Banwaan ng Ocampo na tourist rest area, iyang lugar na iyan. So, sa hiling ko po, ang ekonomiya kang Banwaan, lalong madakula po. Lalong makusog. Oo. Ako tubod ako na maray ang liderato ni Mayor Alan Go sa parte kan Ocampo. Nahihiling na progreso ngunyan kan na Ocampo eh. Ano po, nahihiling talagang naglalamag duman sa mga darakulang banwaan. Digdi, ano Ocampo, considering kung hihilingon mo, sadit lang na banwaan, pero napatalubo, napaasinso tulos ni Mayor Go. Sana magdanay-danay pa na administrasyon niya dyan sa parte kan Ocampo. Opo, sir. Okay. Sir Noel, salamat po, Tabi, sir. Pasensya na kang istorbo mingon niya na pagkaaga. Ano po? Ay, Tabi, Adjonel, may pahabol lang. Sige. May pahabol si Day nadangog itong day natandaan itong Beer Plaza, sabi ni Darna. Kung anong pizza na ito, sabi ni Ate Darna mo. Maluya pati Ken si Darna. Agosto 17, sir. Agosto 17. Ay, piglista na. Kalendar na. Pigkalendar na. Kaya pala si Kuyan, si Ate Esther, tapos si Ate Sisang, sibut-sibut ko niyan. Dara-dara, bakot-bakot itong mga produkto kan na, Kuya, agriculture. Ayun po. Agri-fair po mo yan. Agri-fair, Farmer's Day. Ay, barato yan ba? Ano po yan? Pinapabakal yan? Ipapabakal? Ay, display. Display lang. May manok ito si Ate Sisang na Kuyan, gusto nang magtaram. Hinabon! Kaya, dahil madadara, baad sa masunod. Bueno, Kuyan, salamat po, Tabi, Kuyan, Administrator, Sir Noel Soriano, kan Banwaan na Ocampo. Thank you very much, sir. Okay po. Thank you po. Okay, Yetbo. Salamat po, Tabi, sir, ha? Yetbo. Ay, naghapot si Kuyan, si Darna. Binulugan na itong kalendaryo. Kuyan, ay, inuwari nga, putro daw ngayon kung anong pisa itong Beer Plaza. Dahil katawa sabi na naman yan, inaano ko kamo. Ay, ang problema kay Ate Sisang, itong manok na alos magtaram na, di-display ko na. Hinabon! Pero madali, sabi ni Konsehal Paul Pilios, madali na daang masusog kung sisay. Kaya lang sabi, pinakauring barita, iniribay na daang Shabu. Kaya itong parabon. Bueno, karagdagan tang report na pagkaaga, si Boyet Paderes. BBS, Basta Bareta, sigurado. Salamat, Tabi. Yetbo, kan sa imong eras na impormasyon, asin man ki Sir Noel Soriano, ana administrator kan munisipyo kan Ocampo, Camarines Sur. Mga tugang, sa totoo lang, Ocampo, sa totoo lang, progresibo ng Banwaan. Sabi nga ni Sir Noel, dapat hahagado na ninda na magi po na class second class na municipalities pagali sa third class second class na talang kaw na maray na kita ninday
Pagkatapos grabe na ang improvement na nangyayari po sa Banwaan Canucampo. Bueno, ratsada pa po nin mga barata sa luwas. BBS, Basta Bareta, sigurado. Paunontan linya magaling kay Boss Oka Isminda. Boss Oka, good morning. Come in. Salamat, Nel. Marina pagka-aga sa imo. Sa mga parantapay. Pa nag-record. Ganyan na pagka-aga si amigo tang Virgilio Olalyata. Si Kernel. Si activity kasubangki. Alas 9 na ni Bangki. Opo ba yan? Rugado man. Rugado. Mm-mm. Pero siguradong lulusubon siya nin mga bisita niya ngunyan. Civilian man. Civilian saka maging mga uniforme. Sa aga pa siya malaog medyo narugado kaso nagkaigwa pa pala sin daning meeting ni Group Wiki Kasumangki. Mga gustong mangyari ni Governor Luigi pika latag man Kasumangki. Kaya ngaya medyo tinapot ni Bangki pag-ulay. Pero nakaulay taan hipigagad nga ni Governor Luigi na ngaya may okasyon nga dyan sa Magaraw, pinaglalauman takataan na Magaraw ngaya siguradong sa okasyon na yan, lulusubon nga nin 10,000 na mga tao. Ano? So itong kaya na nautlot na ko yan, concert. So yaon pati yan dyan si Governor, kaya inagad na kasi suporta. Ang nakaulita, si Major Sherlyn, sinating PIO, kasi Ma'am naabalaing pala, schooling na naman. Garo gusto maging colonel. Oo, gusto naman maging PD ni Madam. Oo. Tapos kaya sabi ni Ma'am Malo, hindi ba si Ma'am Sherlyn, dating PIO kang Kamsor, kinuha ni Ma'am Malo, bilang assistant niya, deputy. Dinara duman sa region. Ibig sa Camarinesor ta primary ka nga. Maray ka nga tahasa na. Hasa na. Tatao ka nga makibagay sa mga miyembros kan media. Sagap terming may pati pagkagalag kan baying iniyo. Kaya na, padawag ko si pagwalay-walay. Ano ba yung mga kaganapan kahapon? So, kahapon po, July 31, umaga pa lang po, busy-busy na tayo dito sa kampo. Nagkaroon po ng closing community activity ng PCR month dito po sa Camarines Sur PPO kung saan po kinilala yung mga deserving personnel po ng Camsur PPO, inawardan po. Huwag na mag-video. Alam lang sa ayan na mapicture ko ta di na kayo siya na kayo ni Paul wala lang tayo forward ko tapos may mga pinasalamatan din po tayo ng mga stakeholders natin na imbitahan po at sabigyan po ng appreciation. At pagkatapos po ng culminating, nagkaroon po tayo ng inauguration and blessing po ng Laulahi Work Pads. Binubuo po ito ng 4 na opisina kung saan po isa doon ay ang magiging opisina ng Camarines Sur PPO Press Corps. Pagkagabi naman po, nagkaroon po tayo ng turnover of office kung saan nagkaroon na po tayo ng bagong provincial directors in the person of Police Colonel Virgilio Olalia Jr. So kagabi po yun nangyari. Medyo marami po siyang, hindi ko na po siya pangungunahan kung anong po yung kanyang mga sasabihin. Magsaset lang po tayo ng schedule para po sa makausap niyo lahat na ating mga kaibigan sa media. yung mga nagubili ni outgoing. Ang kanya pong talubili ni Colonel Domingo, ang malaking pasasalamat po lalo na sa pagtulong po ng ating mga kaibigan sa media na kato sa inyo po. At sabi nga po niya, paulit-ulit, maraming salamat sa suporta at hindi niyo daw po siya binigyan ng sakit ng ulo. Ulit-ulit po niyan. Yung pagmamahal niyo daw po, ramdam na ramdam niya sa during his stint. Talaga po naging isang avenue kayo kung paano siya naging effective as provincial director dito sa Camarines Sur. Okay. Yeah. Si Ma'am na habang magpa-picture ta, dahil siya naka-uniform,
Anyway, kasi mga pahayag, kan sa po yung PIO, nato sa na Anong ranggo na ni Ma'am Shirley? Major. Major. Major siya. Pagalit niya pagadigdi Promote naman sa kapitan. niya na taon. Pagalit niya pagadigdi kapitan siya. Kapitan. Major na siya. Mm. Ikot ang schooling kan mga babaeng pulis, ano? Mm. Si ma'am na abalaing, schooling na naman. Mm. Pero ngayon pag nagbalik niya si Ma'am Vic, balik ako sa region. Mm. Sumayo pa pala dyan si Colonel Berhelio Ulalya. Mayo pa. Nag-message siya na sa ang yaw pa pala dyan, si Sir na Domingo. Ayaw Pero niya pa. na ang hali. Mm. So day Nakapikili ko nga na itong pick up niya. pa nag-iimpake. Day pa nag-iimpake mo niyan. Naka-impake na. Naka-impake na. Mm. Oo, siyempre sa aga, abot naman si Colonel Olalya. Ano yan si Sir na Colonel Ulalya, OIC, acting, full plates? OIC. OIC. Mm. Oo. Sa bagay, OIC si siya. Sir na Ulalya kaya garo retirable naman ini. Ano? Kuyang pada. Ang pulis Duwang baga, taon pada. ang pulis baga 56 anyos retired ka na dapat. Oo. Kasi Pero Sir na 2 taon pa daan sa serbisyo. 2 taon pa. Pwedeng digdi na siya mag-retire. Iyo. Oo, pwedeng digdi na siya mag-retire. Oo. Sa Camarines Sur bilang provincial director. Sumaurag ni amay pati ni magmata. Ay, iyo, amay magbata. Amay nagpapakapi. Oo, amay. Kanto ba kagyaw dyan sa sa PPO alas 4 Kapag di December, alas 4 yao na kita dyan tapos yao naman sa kapag di December, pag nang bibigla inining media, iyo bigla kang aabrasahon, may law kang kamot. oo pagkatapos dyan ang tama ka na nga kita Kapit nga kita, kapit. sa Kaya tuyang naman naman ang sa kantin sa tuyang PPO. ng okasyon Mananggat kantin sa PPO, mana na chapel na ito mo yan, under construction. iyo usay na si kantin dyan Na si Manay. Na. Itong perming bodyguard kang gabos na provincial director. napugrot garo kauutang kang mga pulis. Tayo baga. Lista mo go na ngayon manay ha. Lista. Makapi nga kita makapi. Lista mo na lang lista, ngayon. oo. Kapi kang mga taga-bitya. Sako ngayon manay ha, sako. Sako kaya ini. Oo. Iyo baga. Yan kayo. Baka nabankrupt na garo si manay ano. Ang deputy niya pati, Pisado taman. Si Sai. Si Major, dating naging COP kang Goa. Ranara. Nalingaw ko lang si pangaran. At yan, nagigiramdamon ko, itataw ko sa mga pangaran. Sabay sindang mayan matukaw dyan. Mm. Kaya, amigo tang provincial director, amigo taan deputy. Mm. Sa Kamsor. Amigo kang mga taga-Vidya. So, ayan na tabi. Nel, alis sa location break sa'yo. BBS Basta Bareta Sigurado. Salamat Tabi sa imo buso ka na sa imong heras na impormasyon. Isiring manda dyan po mga tugang sa parte kan na PNP Provincial Office kan Camarines Sur. Ang PNP Provincial Office sa mga tugang duman sa mga kababayan ta. Sa mga kababayan ta ang PNP Provincial Office dyan sa gate kan na PNP. Sa gate sa Pakalaog, iyan po mga tugang bantay dyan may monitor. Nakatutok po mga tugang sa parte mismo kanda BBS FM. Aputon mo si Busuka. Ako nga ni kadto nasa kiim ako naghihinanakit ako amay akong pinalaog diyan tapos niya ako nakatutok ka sa parte kan BBS. Sabi ko kadto, ako ang inot-inot, mahayo pa niya ako si Busuka. Dapat niya ako sa mukha na. So, permi pong nakatutok dyan. Dyan po sa may parte mismo, kanda gate, kanda PNP Provincial Office mga tugang, sa PNP Kamsur. Kaya, paabutan ta, good morning mga tugang, sa tuyang mga
gwardiya sa gate na mga miyembros kan PNP dyan po sa PNP Provincial Office kan Camarines Sur. Ta iyan po mga tugang permiyan na nakatutok diyan sa BBS FM mga tugang. Kaya good morning sa Saindo po mga tugang. Bueno, duman sa mga kababayan ta, oy mga tugang, digdi po sa laog kan na syudad kan na Naga, anda Naga pinapaabutan tanin na congratulation. Ano po? Pinapaabutan taning congratulation ana Naga, ninuli ta number 1 sinda pagabot po sa turismo sa tao kan mga sa pinaggibong evaluation. Number 1 sinda sa Bicol Region and iyan po ikapito sinda sa intirong nasyon sa syudad. Ano? Na pinagbibisita po kan mga turista. So congratulations diyan sa parte kan Naga. Pero iniyo po mga tugang, ini yung pagiging number 1 ninda, bako po si kung ano pa man. Iniyo po naging number 1 ninuli po kan selebrasyon kan Peña Francia Fiesta. Si mga turista hali sa ibang lugar, mga tugang, nadigdi sa laog kan Naga pag minaabot ang Peña Francia Fiesta. Now, saro sa may pinakadakulang kontribusyon po kani mga tugang, iyo po ang probinsya kan Camarines Sur. So, kung mayo man yung procession, mayo man mga tugang, mayo man yan ng dakul na tao na nadigdi sa Naga. So, nagkataon lang na selebrasyon kan Peña Francia Fiesta, kaya nagdadakol si tao digdi po sa laog kan Naga. Kung digdi po, may dakula ang kontribusyon kan gobyerno kan Camarines Sur digdi ta. Pag nagkakaigwa po nin prosesyon rayaon ang mga taga Camarines Sur nasurungko digdi. And nasurungko po digdi sa Naga pag may military parade. Sa mga military parade mga tugang, dakulang partisipasyon gikan po sa probinsya ng Camarines Sur. Kaya dakulaon na maray ang kontribusyon kan Camarines Sur digdi po sa pag number 1 kan syudad kan Naga. Pero bako iyan mga tugang, congratulations dyan sa parte mismo kan Naga, sa pagiging number 1 sa Bicol Region, uli kan Peña Francia celebration, dakol na mga turista nagdidigdi. And number 7 po sinda, huli man giraray kan Peña Francia activities, digdi po sa parte mismo kan syudad na dakulang kontribusyon, yaon na dyan anda Bicol Region, Camarines Sur, gabus nagtauning kontribusyon digdi po sa laog kan pagiging number 1 kan Naga. Pero alagad sa tao kani, mga tugang, dahil kita masilaw kaniyo po, congratulations sa Indo, pero dahil kita masilaw kan pagiging number 1, takadakol pong problema na kinakaipuan na ayusun digdi po sa laog kan syudad kinaga. So baka digdi po baka po digdi na kukuyang kita kan selebrasyon pag selebrar kaniyong unrang ini na number 1, pero si mga problema daita na po naiitsapwera na. Makasupog pong isipon na mga tugang na dakol na mga turista ana makakamati o makakailing kan estado kan syudad kan Naga. Yaon po ang problema sa bulos kan trapiko, yaon ang problema sa tubig, basura, baha, asin na kabali na dyan ang seguridad sa laog kan syudad kan Naga. Kung iyan po mga tugang ang babasihan, kung iyan ang babasihan, dahil pwedeng iorgulyo ang mga bagay na iyan. So dapat dahil kita masilaw sa pag-celebrate kaning unrang ini na nakuata. Asikasun man giraray kan na syudad kinaga ang problema sa bulos kan traffic. Tama, abot na naman ang piyesta Grabe ang traffic po digdi sa laog kan syudad kinaga. Pagkatapos sa mga tugang, ang problema sa tubig nag-agrangay. Iniyo po, bako lang ng concern na mga tugang kan MNWD. Maski ang lokal na gobyerno kan syudad kinaga basado sa local government code, concern iyan kan LGU ang problema sa tubig. Mas nangurog na ang problema sa basura, baha, asin ang seguridad mga tugang. Iyon ni ang dapat pang tutukan. Tama kasupog po
Madigdi sa naga, maayong tubig. Madigdi sa naga, kadakol basura. Madigdi sa naga, baha. Makasupog mga tugang. Lalo na ang seguridad. Isipon mo, digdi po kadakol ning krimen na nangyayari na naman sa naga. Basag kutsi. Makasupog, iparking mo ang kutsi dyan. Ma-attender kanina mga programa digdi sa laog kanaga. Pagbalik mo, pasa na si Salming, tayo na bun na si Yaon dyan. So, solusyonan yan kan lokal na gobyerno kanaga. Dahil kita masilaw sa onrang ini, kundi dapat tutukan ta ang mga problema na sinasapo po digdi sa laog kanaga. Inabot na kaya kami din oras nin pamamaara mga tugang sa laog kan programa. Sa pangarang kan sa tuyo mga nakaibanan, yaon dyan si Boss Oka Isminda, yaon si Buyet Paderes, mga tugang asin man sa engineering department, kaibanan tapo dyan, mga tugang si Sir Stephen Pavis, asin man si Chief Engineer Ariel Camarote, ang tabayanan po si Station Manager Bibot Calleja, masunod na po ang pamusong programang Ciudadano. Ako po si Junel Cuba, mabalos po, kansedo pong pagkatabay, salamat po, mapasatuya pulugod ang biyaya, asin ang bendisyon kan maala Diyos. Basta Bareta, sigurado. Isinusulat ko ito sa inyo upang malaman ninyo na kayong sumasampalataya sa anak ng Diyos ay may buhay na walang hanggan. Ang banal na salitang inyong narinig ay hango sa Biblia, aklat ng unang Juan 5:13. Sa umaga, isa sa mga pinakikinggan, Radyo Banat Extreme. BBS FM.